Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang bakbakan sa pagitan ng Israel kontra sa Hezbollah, Houthi at sa Iran. Habang lumilipas ang mga panahon ay mas palala pa ng palala ang nagiging pag-atake ng bawat isa upang masiguro na hindi sila matatalo. Ayon mismo kay Yoav Gallant, ang Defense Minister ng Israel, ang kanilang susunod na pag-atake ay tiyak na ikagugulat ng Iran. Ito ay magiging sorpresa, mas malala at direkta sa kanilang mga kahinaan. Sinabi niya ito matapos ang pag-uusap ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, at US President Joe Biden. Pinag-usapan nila ang tungkol sa magiging susunod na pag-atake ng Israel sa Iran. Tila walang makakapigil sa Israel at wala silang sasantuhin dahil desidido sila sa kanilang naging pangako noon na hindi sila titigil hanggat hindi nalulupig ang kanilang mga kalaban at sino mang aatake sa kanila. Pero ilang sandali lamang ang lumipas mula na mag-usap ang dalawang lider, hindi naman nagustuhan ng Israel ang tila pagtatraidor umano ng Amerika sa kanila dahil sa lumabas na mga balitang nagkaroon pala ng lihim na back-channel negotiation sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ang pag-uusap ay tungkol umano sa ceasefire sa pagitan nila at ng Iran. Ito ay upang makalikas sa mga sibilyan at makalayo sa mga mismong lugar kung saan nakasentro ang bakbakan ng dalawang panig. Ang ulat na ito ay galing mismo sa isang news channel ng Israel noong nakaraang Miyerkules lamang. Subalit ayon mismo sa Estados Unidos, hindi umano nila kinausap ang Iran tungkol sa ganitong klaseng kasunduan. Wala din umanong nangyaring pagpupulong sa pagitan nila at ng Iran tungkol sa magaganap na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sa kabila nito, muling nanindigan ng Israel na wala kahit na sinong makakapigil sa kanila dahil nangako sila noon na pupuksain nila ang kahit na sinong humarang sa kanilang daraanan upang matiyak ang kanilang tagumpay laban sa kanilang kalaban. Kagaya na lamang ng sinabi ni Gallant, ang kanilang susunod na pag-atake ay magiging mas matindi at masusurpresa na lamang dito ang Iran. Hanggang sa kasalukuyan kasi hindi pa din alam ng Iran kung ano ang magiging susunod na target ng Israel sa kanilang bansa. Pero narito ang ilan sa mga maaaring maging target ng Israel sa Iran na tiyak na magpapabagsak sa bansang ito. Ayon mismo sa Israel, marami umano silang mapagpipilian kung ano ang kanilang susunod na tatargetin sa Iran. Maaaring ang oil production facilities nito, ang mga Revolutionary Guards, mga military assets, kahit pa ang mga nuclear sites ng Tehran ay kayang-kaya umano nilang targetin. Pero hanggang sa ngayon ay unpredictable pa din ang Israel at wala pa ding nakakaalam kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Subalit marami ang nangangamba na baka ang nuclear facilities ng Iran ang siyang magiging susunod na target ng Israel. Madami din kasi ang lumabas na balita na may sapat umanong gamit ang Israel upang gawin nila ito. Ang Natanz Uranium Enrichment Complex at ang Isfahan Nuclear Technology Center ay ang dalawa sa mga pinakamahalagang nuclear sites ng Iran. Subalit mababaw umunong dahilan para sa Israel kung aatakihin nila ang mga ito dahil ang naging huling pag-atake sa kanila ng Iran, wala naman umunong masyadong napinsala ayon na din mismo sa Israel. Kung gagawin din ito ng Israel, maaaring ang Iran ay magmamandaling gawin ang kanilang mga nuclear weapons upang gamitin sa paghihiganti sa hinaharap laban sa Israel. Ang bansang Estados Unidos na kilalang kaalyado ng bansang Israel ay tahasang sinabi noong isang araw lamang na hindi niya kailanman susuportahan ng Israel kung nais man itong atakihin ang nuclear sites ng Iran. Ayon din sa mga eksperto, ang mga nuclear sites ng Iran ay kadalasang nasa kailaliman ng lupa at nakatago sa mga underground station sa ilalim ng mga bundok. Kaya hindi din ito basta malulusob o maatake ng Israel kahit pag gumamit sila ng kanilang mga air assets. Maaring ang oil field ng Iran na hindi naman ganon kagwardyado gaya ng mga nuclear sites nila ang magiging target ng Israel kung sakali ang pagsira sa sektor ng langis ng Iran ay magiging malaking bentahe para sa Israel at mas madali din sa kanilang targetin. Kung hindi ang oil field ng Iran ang tatargetin ng Israel at hindi din ang nuclear sites,
Isa pa sa maaari nilang atakihin ay ang Iranian Naval Base Facilities at Naval Assets ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang Quds ay tinuturing na elite branch ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang pangunahin nitong tungkulin ay ang maging Iranian proxy sa buong West Asia. Gaya na lamang ng Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Yemen, Hamas sa Gaza at iba pang mga grupo na nakadestino naman sa Iraq at Syria na tinatawag pa ng Iran bilang kanilang axis of resistance. Subalit alinman sa mga ito, tiyak na malaking pagiganti ang gagawin ng Israel na kahit sino sa atin ay hindi alam kung kailan, saan at ano ang kanilang mga tatargetin sa Iran. Isa pa sa maaaring targetin ng Israel sa Iran na tiyak na makakapilay sa bansang ito ay ang tinatawag nilang missile city at mga underground basement nila. Sa totoo lang ay imposible na ang nuclear facilities ng Iran ang susunod na magiging target ng Israel dahil marami ang mga bansang tumututol dito at malaking pinsala din ang iiwanan nito, hindi na lamang sa Iran kundi maging sa ibang mga bansa. Ang tiyak na makakapilay sa Iran na maaaring targetin ng Israel ay ang underground basement nito at ang tinatawag nilang missile city. Ito kasi ang pinakamalaking imbakan ng armas ng Iran sa kasalukuyan at ayon sa kanila, hindi umano ito basta-basta masisira ng Israel. Pero sa mga kaganapan ngayon, tila ito na nga ang pinupuntirya ng Israel sa Iran. Una nang sinabi ng Hezbollah noong mga nakarang linggo na ang kanilang umanong mga kabundukan ang nagsisilbi nilang imbakan ng kanilang mga armas. Kasunod dito ng paglabas ng isang video sa internet na kung saan makikita ang isang malaking truck na may kargang mga armas ang lumabas mula sa kanilang underground tunnel. Ilan sa mga truck na ito ay nagtatransport ng mga launchers at missiles na napag-alamang mga IMAD-4 missiles. Ilan ding mga motorsiklo ang lumabas mula sa lihim na tunnel at ilang mga sakyang pangyera ang lumabas mula dito. Kaya naman nakakasiguro ang marami na ang underground tunnel na ito ng Hezbollah ay tiyak na may kalakihan. Ayon sa mga eksperto, ang video na ito na inilabas ng Hezbollah ay upang ipakita sa Israel na mayroon pa silang mga malalakas na armas na maaari nilang ilabas anumang oras, sandaling mas lumala pa ang gagawing pag-atake ng Israel sa kanila. At ang mga tunnels na ito ang punteriya ngayon ng Israel. Ayon mismo sa Hezbollah, mayroon talaga silang mga underground tunnels na tumatago sa kanilang mga underground basement. Tinatawag pa nila ang kanilang underground basement na ito na Missile City. Ang kanilang Missile City ay matatagpuan sa kabundukan sa bandang kanluran ng Lebanon na kung saan sa kabilang panig naman ito sa silangan ay naroon ang malakas na presensya ng Hezbollah. Ayon sa ilang analyst, ang mga secret tunnels at bunkers ng Hezbollah ay tinuturing nilang mga top secret. At ang IMAD-4 na nakita sa video nakasakay sa isang truck na inilalabas mula sa tunnel ay maaaring isa lamang umano sa napakarami nilang ganitong klase ng armas. Ang kanlurang bahagi ng Lebanon ay angkop na lugar para makagawa ng mga underground basement at tunnels, kaya din naman mataas ang level ng seguridad sa bahaging iyon ng Lebanon. Kahit umano mga warplanes ay hindi makakayang marating ang bahaging iyon ng kabundukan. At hindi din umano ito basta-basta maiiwanan ng mga sundalo ng Hezbollah dahil kayang-kaya nilang manatili sa loob ng underground basement ng hanggang ilang buwan nang hindi nagugutom at may sapat na supply ng gamit. Ayon pa sa mga eksperto, kahit umano sirain ng Israel ang buong Lebanon ay hindi nila mararating ang kanilang tinatawag na Missile City. Ang malaki at maraming tunnel ng Hezbollah ay may malaking tulong upang makapagtago sa mga hindi inaasahang pag-atake ng Israel. Sa ngayon, pinupuntirya ng pwersa ng Israel ay ang mga tunnels ng Hezbollah na kadalasang daanan ng mga ito patungo sa kanilang mga underground arsenal o imbakan ng kanilang mga armas. Mahusay kasi ang Hezbollah pagdating sa pagtatago ng kanilang mga armas. Ayon sa mga ulat, ang Hezbollah ay may mga underground arsenal at may mga videos na nagkalat ngayon sa internet na nagpapakita ng mga trucks at sasakyang may kargang mga armas pangtigma ang lumulusot at lumalabas mula sa mga tunnels ng Hezbollah sa Lebanon. Marami na sa mga armas na ito ang nasira ng IDF, subalit marami din ang nagsasabi na ilan lamang ang mga ito kumpara sa mga nakatago nila sa kanilang underground arsenal. Kagaya na lamang ng mga long-range cruise missiles, rockets na may malalaking warheads na may kapasidad na magdala ng hanggang 100 kilograms ng pampasabog, short-range rockets at mga explosive UAVs. Sa loob ng kanilang arsenal na ito ay nakatago ang nasa 150,000 mga rockets kasama pa ang kanilang napakalakas na long-range ballistic missile. Maraming taon ang ginugol ng Hezbollah upang sila ay makagawa ng mga lihim na tunnel dahil alam nila na darating sa panahong ito na kung saan pinasok na sila ng kanilang mga kalaban. Nasa daan-daang kilometro ang kanilang ginawang tunnel upang masiguro na hindi agad sila matunto ng mga kalaban.
Kagaya din ng mga nasa Hamas, kadalasan sa mga tunnels na ito ay nakatago sa mga lugar kung saan marami ang mga sibilyan. Samantala, tila humihina na umano ang Hezbollah dahil sa kahilingan nitong magkaroon ng ceasefire sa pagitan nito at ng Israel. Nawawala na umano ito ng bentahe at alam na nila kung ano ang kanilang sasapitin kung magpapatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa Israel. So first of all, I did see these reports that Hezbollah now wants a ceasefire. And delinked from Gaza. Yeah, delinked from Gaza, that they just want a ceasefire on its own terms. And I think my initial response to this is, where have they been for a year? For a year, the world has been calling on Hezbollah to stop the attacks across the border into Israel. And for a year, Hezbollah said they would not do it unless there was a ceasefire in Gaza. They linked the two when the international community was saying, stop the fighting. And Israel was saying, if Hezbollah stopped attacks across the border, Israel would stop its attacks in response against Hezbollah. So for a year, you had the world calling for this ceasefire. You had Hezbollah refusing to agree to one. And now that Hezbollah is on the back foot and is getting battered, suddenly they've changed their tune and want a ceasefire.